So, kami nagpapana kaya po yung lagi, wala bang problema ako di wala ano, pero mas may namasang pasapit kami sa pero yung po, pinapahayag kayo sa tuloy ako sa pamilya. Ang nakasuporta sa iyo, pero magiging bago na para sa Christian assistant para sa Christian po. May pala ako na para sa ano kasi sabi ko ang mga taga-Bulusan madali yun akayo or asunod. Personally, dinikot ko lang na ano, magayon yung pagsusuntaan, ang propasyon kasi ang evangelization para mas magayon kaya magsunod o hindi ko na iintindihan sa sasabutan pagkain talaga pagkatuan doon na yan na ano, hindi mo. So, propasyon and evangelization para ito na iba na programa sa guys, madali na ito basta makusukan formasyon sa evangelization sa mga parokyanon. Kaya sinabi ko yung opinion. So, kanina, may ito na ko nasa report. May gusto ko lang natin na education. Napagin ito may tulo na accounts yung construction, fund, general fund, so, ito po may kanya-kanya dito na sources ito po. Pero kaya siya limitasyon, dalawa ang construction fund, yung sa pinag-gastos sa ating sa kisisor dito. Kasi, pag-aasasakan sa gobyerno, parang monthly or fund, ginastos sa ating account natin. Sa ato po dito, so, dito po, hanggang yan ko na sa mga personnel, marinig niya ko lang na walang sa assistant mayor, and secretary or bookkeeper. Ano po, very siya pili mga so, support ko ito na parang siya. Parang maging parang sunod kasi pag biyaya ba, pag kurang na or ano na sa redundant case, pili na siya palitan or retire na. Karaganan personnel. Problems So, mga po singapon ni Father Manuel, mga po sa PBC, ipapaliwanag ko sa ako ang pagkakaiba ng BPC sa AP sa Finance Council, Paris Finance Council. So, ito po, ang canon law, may provision na ang kada parokya dapat equal Finance Council. Required po yan ang canon law. No? Ang PPC po, dili na-mention yan sa canon law. Kung dapat iba o wala. May kanonista po pinagalihan kasi Father Philip ang sa ato na sa nasunod, canon law yan po yan. So, ang Finance Council po talaga mandatory. Ang PPC, discretion po yan kan Paris list. Pwedeng igualin PPC, pwedeng wala. Pwedeng mag-rate siya ng executive committee na. No? Tangalingan sa iyang mga plano para sa parokya, ang ma-implementa ng executive committee. So, pwede po yan. May free hand po ang Paris list. Ngunyan, hindi pong dalawang councils ninyo, importante ron. Halimbawa, PPC, importante man talaga ang PPC. Tangaling matabangan ang mga padi sa pag-implementar o pag-implementar sa mga programa. So, hindi pong dalawa advisory body sa lahat. Ang Finance Council, ang trabaho po kaya
advice sa parish priest kung paano i-mamaneha ang mga finances, kung paano mapag-raising ang parokya, sila ma-recommend. Ngunyan sila ang ma-approve kan budget. No, bago sa next year, budget-based na po nila. Budget-based. Kung sabihin, kada taon, ang parish, ang mga commissions, ang mga kapilya, mahimo na si budget for the year. And then, duman kita matrabaho o magastos hanggang duman sana. Dapat po approve yan kan Finance Council. So, we will always work on the budget. Kaya mamanihantaan sa tuyang finances. Ano ang pag-role ang PPC? Ang PPC, advisory body man para sa parish priest, manamod sa pastoral program. Yan. Sila ang ma-recommend ng mga programa, kaya nga ni council sila. Okay po? Kaya po, ang PPC, co-terminus sa parish priest, din tinatawag na ni freehand ang parish priest na mag-appoint kan makakatrabaho niya, no, para sa parokya. Para papataniwalaan niya din na iyon ang magiging katapang niya. Ngunyan po, dahil si Father Ranel Bagu, no, direct man, na-assign na po siya yung diyakonan, may mga mintin naman siya. Pero, kaipuhan niya ng katawan. Talaga, siya po ang may discretion. Kaya itatawag ko na ang microphone manunod sa PPC. Sila, co-terminus po sa parish priest. Paghali ng parish priest, ang PPC matauning courtesy resignation. Kunyan po, si Father Ronald na ang bahala kung ano ang relasyon, no, niya sa PPC o sa dating PPC. Father Ronald. Salamat po siya. Since nagmapong marami po ako, kaya kami gawin para is definitely makonsulta mo kami sa outgoing na mga panig. Pati na rin po siguro, pati na rin sa mga personel na kakalipunan din na katuwang dito sa parokya. So may mga po, siguro, will take time to adjust. Also, to get to know you. And yun ako, kung ano po ang magiging solution sa kung ano naman po ang mga recommendations. Salamat po. Manunod sa PPC. Ayun, pasalamatan na po ulit sa Mayor at si PC Mayor. Big round of applause. Pasalamatan po ilan sa Mayor, sa Vice Mayor, mga hindi ko hindi dua sa kaan mga kagawad, mga iyo sa nagriyan ang punto lang ang mga opisyales kan manuwakan mga close sa kuya. So salamat po Mayor sa time, Vice Mayor, sa naman. Okay po. Gusto ko pong idalaw sa itong manunod sa PPC, sa aking Finance Council, ang termino sa pero taon. Ngunyan po nasa pastoral planning. Ipapunta na sa pundo ba ang pastoral planning? Ibabayad na po ini sa pastoral diocese at pastoral plan. Ang term of office ng mga DPC, ng mga commission heads, ng mga officers. Tapos po, i-define na tanggalin klaro. No? Kuyan, kung paano pag-elect, ang proseso, kung perang taon, hanggang perang taon, dahil mo pwede forever, no? Pwede forever.
na dyan na kita magkakailangan. Ngunyan, yan po ang aayusin na maray. Aling sa diocesan level hanggang sa baba, hanggang sa kapilya level. So, yan, sabi nga yan ni Father Radel, status quo na ako. No? Although may emergency resignation, pero sinabi na ni Father Radel, status quo. Kayo po naman ang taning katabang. Okay? So, later on po, pag natapos na ang pastoral plan, no? Extensive yan, no? Comprehensive pastoral plan, magiging malinaw na ang gabos para sa mga opisyales, para sa mga commissions, and DPC, KPC, and Finance Council. Thank you, Bishop. Thank you, Father Daniel. Sa parte mo, ngayon pa, Father Carlo. Wala na. Sa KPC daw, bakit may gusto mo konservar? Hindi, sa lahat sa dami. Mapakilala, tapos mensahe. Good morning everyone. Ako po si Marinda Dalo Domingo from PPC Dapdap Commission on Worship. So, first po, we're very thankful for Father Joel and Father Joel sa mga nagawa po nila dito sa Parish of St. James Cathedral. Then, yun lang po sa kay Father Radar and Father Ace. So, mga expectation lang po ng mga parishioner na mas magaling naman po ang mga mangyari po din sa Bulusan. Then, good luck po sa outgoing po. Then, welcome po, Father Radar and Father Ace. And Father Joel at Father Joel, good job sa mga nangyari dito sa amin. And pasalamat po kami dahil nandito po kayo, nag-serve po kayo. On behalf of PPC Dapdap, thank you very much and gabos po kita, maging maya po ang pag-orunda. Salamat po. Okay, salamat sa akin. Anymore? May batapili Sa Camino de Santiago Bulsa. ito wala na, hindi kita. Naligawan po pala si Padre dito si Portorero. Ganyan po, ikuwala kita ng mga reports sa ating mga problema. Sa istruktura ng diocese sa Curia, nag-expand na po ng mga offices. Sa loob po hindi sa i-establish niyan ang Memorial Department. Nagkakaroon ng mga problema sa sementeryo. Tumisan ang sekretaryo, mauna ang nagkaksanili. Pagkaksanili ang Memorial Park, mayamado na siya. Siya ang nagdesisyon kung saan ipuputan, ang minatay, siya ang nagkolekta, siya na dahil tumisan po din ang papaaral sa parokya. Sa pong classic example na nangyayari din, naman sa Magdalena, Santa Magdalena, kahit sa kuyang pastoral visit, nag-visita po ako sa cemeteryo, nagpamanjit, nagbindisyon sa mga naminatay, nagkalubong. Habang nagpapamanjit po ako, at sa atubangan kong dito, Iglesia de Cristo, nakalubong sa sulod si Catholic Cemetery. Kaya po ini bigukon sa mga para ini sa mga bunyahan kay Kristo. So, ano po na may nakalusot dahil may papayan sa Sepulturero. Dahil ang Sepulturero ang nagdesisyon. So, dapat sisay, hindi na. Kaya po yan, inaapod na Bakon Cementerio, kundi Campo Santo. Dahil mga tiglalaan dyan, mga bunyahan kay Kristo. Tingnan ko sa Campo ang Cementerio. Okay. So, ayos po yan
igual rin ang Memorial Department sa Diocese. Na pagmanihal ang pag-administrar at impero ng mga cemetery sa Diocese magiging centralized na sa Rurasan. Okay po? Pero mapagal po yan, ang transition na mapagal. Siguro, abot kita ng perang taon para maayos talaga. Pero, hinihingi mo at abot na maayos. Okay, salamat po. Sabi niyo tayo. Go ahead po, sir. Hello, good morning po. Good morning, Bishop. Going to the College of Children, salamat po sabi sa tulong sa pag-ibig namin. One day pa po di hermana na nakapagsabi ko. Naging hermano, ako na ay halos hindi ko na napansin na nasa-sign din ng mga paro ko. Naging very close man ako ang mga panisan ko na baka luwas sunod sa balat. Actually, si Bishop Dayano, yung Bishop sa pamilya. Kasi ito si Piro Magpapatay, hindi ko ba naman ako mawalang ininaluan ng subot na nagtuwas sa magiging sa Astral Council. So, very thankful man po ako kasi dito sa kanila doon, hindi ko maging member sa Astral Council din. Siguro blessing man at the same time, ako naging hermano na sa dalawa. So, with that, salamat po ng lagi sa inyo dalawa. Sa incoming man, may padala ng Father Case, ayaw makapahagatan. May magkuman ang darama ng isang Paris Astral Council at mga KPC. Magayon ang anak ko dyan. So, sabi ni Father na kung naman ko kami na Father, di ba dahil sa kanya, sumakuman ko kami, kung naman pero yan, hindi ko kami manisip, kaya kami manakaw, kumating na manisip kami ng mga members ng KPC. So, kasi mo na, Father, nag-intervene sila ng kapatid, kasi iyo na lumaha. With regards sa ito na nabanggit ni Bishop po, kasi cemetery yung lahat sa Portorero. Kami po missionary sa Diocese. Sige naman sa hindi po sa Portorero kasi grabe ang problema ikaw po sa atong simbahan lalo sa Portorero. At the same time, as temporary, Commission of Temporary Chairman, so naging kami talaga paagi. Sa dahil sa duwan na pati, so nakaagi na si Mana before ang fiesta ta, may good news si Father kay may mag-apply na, may nag-apply na na magkaroon magiging sa Portorero at sa Portorero. Kaya masig ako si Mabilit, kasabay ko, si Medrin, magandang kasi si Father, nag-apply Father. Magandang ako, kami kay hindi na makakaya ng problema, ay natong sa Portorero, hindi sa ako. But, dahil sa nabalita, ay may nakita. So, ang ibo ang ministerari, makalimulit siya rin nila para i-briefing kung tayo bishop na nag-aapla na sa Portorero nila sa ako sa dahil sa Paris. Manood naman dito sa mga luta. Ang programa with the help of the Diocese, ang programa tayo niya sa temporary days, at hindi na luta ang kapilya na walang mga titulo, we will try our best na mahiwalas sa mga titulo. So, after the fiesta, pinangabat ko tayo ng Father Amay Serrani na tatrabaho only. So, ang next go, ang primero na mong day only, at intiro na sa Diocese, at si Serrani, mahigayan ilagay na sa Portorero, parang alam mo kung pinugnan ang formation ng PEC. Kung yan po yan ang mga magkabang, mga Bible sharing, kung ganyan po yan matapos, wala naman po yan. Salamat po. Salamat po, Father. Father Garden, thank you very much. Sa
po niyan, mensahe yan sa tuyang nagtalikod na parish priest, Reverend Father Joel A. Milan Jr. Father Joel. Thank you, Your Honor. Hindi ka nasa Senado, no? Halipot lang. An experience na ni Father Joel, kami na doon overflowing with gratitude to the Lord, to St. James, and to everyone, to everybody, na hindi kami pinabayaan sa along the way sa 2.5 years. Kasi kung kami namin yung magpapaplano sa Indio, magamis sa kanyang romanos, hindi kami naman. Kaya, we owe it to the community of Bulusan. No? Kaya palakpakan natin yung Bulusan. And for the incoming new parish priest, they can mag-worry sa ita, mabubuto din yung pari. Kung mas mabubuto din yung Bulusan, kung banal ako, mas banal din natin, wala kasi kung paano sa we will not compare priests, we are really individuals. Kaklase ko dati si Mata na Sinus, first year high school sa seminaryo, sa ko na nag-graduate sa college. But theology, nag-separate priest nag-balik ka ako nag-experience sa tahanan ng mga pastor na mauman ang eskwelahan ni Father Joel, tapos si Father Ray, tapos sa San Jose Seminary sa Loyola School of Theology sa Manila. Si Father Ray is welcome topic, natin ito a new priest, pero with the new priest, with the parishioners of Bulusan, magiging maugmain sa ministerios ng pagkakaan. Kaya, nothing to worry about the parish. Everything is okay with the parish. So, I'm excited for us, for you to pray for us always. Kung hain mo kami, panghajian yung silangan naman sa amin. Then, thank you for the recommendations. And I accept it positively. Kasi additionally, nagbabago ba in the standard Christian system, whether it is financially, pastorally, etc., we learn from the experiences tama yung pagpapot sa mga masunod na parokya and administration. Yan is magiging smooth sailing because we are under just one standard sa isusunod. Hindi tayo kanya-kanya sistema, hindi kanya-kanya implementasyon sa program. And hopefully, it would not only be for financial status. Tulad namin ako kay Bishop and kay Chancellor Yan Marantil to take this opportunity to give a token of thanksgiving to the Parish Pastoral Council. We did not worry about the time kasi right after this ride, the BBC and some other individuals prepared lunch for us. Sama ba yan, Manda? Okay, so it was in kaulong kita na pag-titirikunan pa sa sabi-sabuhan right after. Kaya para pagkapos ng lunch, we pray na mag-travel sa Ramesha, mag-balo sila doon sa tila sa parokya. Ayan. So, thank you so much and God bless you always. So, I read first the text for everybody and then we'll give to you simple token of appreciation for your generosity as our members of the Parish Pastoral Council. Certificate of appreciation is presented
to Elaine Franz A. Balodoy, and recognition of her remarkable and devoted services as head of the PBC Commission on Youth. Her unwavering commitment has contributed much to fostering the spirit of solidarity at St. James the Greater Parish, Bulusan, given this 27th day of July 2024, and signed by your parish priest, Reverend Father Joel Villan Jr. So, Elaine, Elaine, an acute image of St. James. Mr. Bobby Ampia, picture. Miss Modesta Presto, Mr. Modesta Presto. Miss. Emilia Gallego, Sir Rickson Dominguez, Sir Joel Castillo, Alex Cabullo Ubi, Ishmael La Rosa, Ubi. Trinidad Casillas, Dr. Rosana Halo, Milagros Provincial, Eden Mama Eden Buena Mr. and Mrs. Durado Perez. Makanya ako doon. Dapat
Ma'am Miriam. Mawar Raquel. Ate Krishna Purusa. Pagawad Ray Panginoon. Kapitan na yan. Mr. Mrs. Juan Pura. Hermano Manuel Bandianos. Charlone, Jamaiyah Tukarasa dan Jude Marquez. Mariam Venenosa. Palakpakan po ulit mga sinawag po natin ng Philippines. Karam na po, observado na po ang itanin niyato na parish priest, pwede man niyato observado na sa ikot na parokyang dito. Father Joel, kasi may gusto mo po na okay kasi ako may nasi po natin. Sa masunod tabi, ang Teon Pagano, ang mensahe sa tiyong parish priest, Reverend Father Valer O. Lucia. Good morning, Tagas and Tabos. Good morning. To our dear Bishop, to our dear Bishop,
Most Reverend Luciano Fernando. Thank you. Salamat po lagi sa tiwala na ipakilala sa muya ng Father Ace. Sayo sa Magayon kasi katulad na parokya sa Diyos na Samson. Rest assured po na iyak po sa kuya Panginoon at Mendes bilang pastor at parokya ni Santiago Apostol. To our predecessors, Father Joel and Father Joel. Mauwi po na Bulacos ang ngayon ang kinunan dito sa parokya. Pogi-pogi ang ngayon, pogi-pogi na lang sa taon. Kasi pogi tayo mga ating ating si Father Joel, si Papa Joel. Sabi ni Father Joel, magkakasi kami since high school, nag-philosophy. So wala kami yan nagtulog 8 years na magkakabahan sa seminary. Pero pag-theology, under the SB Foundation siya, ako man sa Jesuit Foundation. And sa sakuyang na magiging partner si Father Ace. Father Ace, nag-ibahan po yung kay pero sa seminary, kung may kami po ako dati sa seminary. Ngunit pag-ibahan din kami, bilang tugan na kami na bakit daw sa isang mission sa Panginoon. And second po po, salamat sa welcome. Masasabi ko po na ang mga tagabusan are very generous in loving and giving sa pagpadala kasi sa pagkakaroon sa simbahan. So, nung patuloy na po kaya, hindi po na well-represented po po niya. Yan po mga opisyalis ng LGU kasi mga opisyalis ng sa tuyo ng pamilya. So, sana matulog po sa second mga presensya. And presensya na, ang bikol ko, bikol na Pilano. Hindi ko mapunsa, ikulitin sa Lusa. Pero, di po minsan, nakahalo ko na. Minsan, di ko din ako nagpapang na bikol na Lusa na pagala sa akin na Istorya. So, siguro sa mga kapit na tao, kasi siya na tulito ng bikol. So, siguro din po na background, manood po sa kuya, sa mga naipapag sa kuya na activity. Kaya po seminarista pa, pinigyan ko ng program, ikaw po i-verse na bigago, nasa iyo po ako i-Kristo. And may mga kilala po ako hindi, ikaw na nga kilala po ako hindi na nanay, si Mother Pilar, kaya po siya hindi ko siya. And natapos ko sa exposure hindi, nawag po ako sa Fatima, and nagtulog-taon po ako sa Fatima, and then na-assign po ako sa seminary na 5 taon since sa Baco. After my 5 years in the seminary, in-assign po ako sa Virginia, sa US. Naging okay po sa kuyang experience naman. Punta na rin ako ulit. Pero in obedience to our bishop, yan po ako pinigyan. Kung ano po ang naging experience naman, ngayon, as in challenging na po. Ang parokya po naman tulo, ako po ng hali, ang inatama ko po naman ng parokya tulo. As in, biyahe ko, kaya pag pinahapon ako, dahil ko na pinag-mention kung pirang kilometrado. Kundi ang pinag-mention ko na lang, kung pirang oras. Although, 30 minutes, an hour. Pero ang distansya ko kaya, kasi sa mga kaskasan na pinag-mention. Pero, sabi ko namin, muli yun, malalangin ko ang namunyan, nag-chat sa kuya ng parokya na duman, tawala po ako kung pati yung harap. So yan po ang
masaya po ako dalawa ng sasuyang obispo pastor po. Kasi sabi ko nga kung ano po ang naitaw ko din sa uman, iyon na po ang makapot na itaw sa sentro. Kasi maski 5 years po sa US. Gusto ko pa rin na analogy niya ito sa Pilipinas. Na mas magayon na purupos kita siya sa wagis tingting, diba? Na wagis tingting pagsulod at wala ng silbi. Pero pag purupos po, natutupikan, pwede mag-iwan. Salamat po sa Pilipinas. Thank you very much, Father Daniel. Good luck on your first study here in the Philippines. And thank you for coming. A big round of applause po sa inyo. Thank you, Father Daniel. Ganyan po. Dapat naman, si Palais, ano po may gusto man sabihin ang St. John Parochial Vicar, Father Christian Anthony Olo Tugol. Mas maraming na ako si Cruz. Good morning po. Good morning. Ako po si Father Ace Buli. Pili ko ng Ortiz. But my real name is Christian Anthony. Ako po taga-Bulan. 2 taon pa lang sa Kapakali. Asimalan Bulusan, mawala ako ikagawa na assignment sa ministry. Ando na po sa Legusin. Sa in-announce kan Christmas and ang new appointment and new assignment. Sabi sa ako ng mga ako sa baba. Di ko rin narapagod din sa baba ako ng baba ako sa baba. Baba na assign ka sa dadalhin ko. Sabi mo na kayo, nag-ilusin ang papa ko, nag-ilusan ang mama ko. So, technically speaking, how do man lose food? Food ba kaya it's not bakit sa hindi ba? Hindi ko sure kung hindi sa lulusan. Pero mawala ang pagpilihan ng bakit na sa food, kuraki, kaya. Kaya sabi-sabi ni Mama, pagkabago mo sinalitan Santo Luna. Kaya mabugang mo ako dahil hindi sa tulusan, wala masyado expectation and assumption kasi totally new ang community na ako sa inyo. I've never been to tulusan bago sa mga seminar. This is my first time na makasign bilang sa Kapali. Sa seminar sa ibang makasign dito. So, nagiging pa ako sa experience, since bago pa ako na pati, pero mag-focus sa mga pati naman, halay sa assignment ko sa Jerusalem na pwede makakilala sa pagpapadali ng pagpupo at sa pagpapadali sa Jerusalem. So, sa labatong Bishop, sa pagpadala sa activity, and may Father Joel and Father Joel po ako padala sa activity sa pagpadala. Relax ka lang, ay mapatala sa mountain, ay magkakagulusan. At sa pag-isip ko man, warang saan mag-isip ng mga shooter sa mabubulo na kayo. Kaya, ihatid namin ni Father Daniel na best para sa pinagdang mo. Spiritually, emotionally, pinagsalit mo na parang. Pero ngayon, ihatid namin dito para sa kaya ng ato propia, may kabayad ng ato bawat isa. Once again, thank you very much for welcoming us and rest assured of our faithfulness and service. Salamat. Kasunod po ng mga mensahe si Sir Ronnie Alegria ng TBC. Pagkakagaling po sa ato digital transfer sa God, Most Reverend Jose Adan Tinaguli,
bago na parish priest kasi ako parang vicar, Reverend Father and si Reverend Father Ace. Sa ato po, gawa na yung na party na medyo nabitin po kita for 2 years na experience sa kanila. Reverend Father Joel si Reverend Father Joe M. Sa ato po, pinagalanan na Mayor Honorable Michael Saito si Vice Mayor Honorable Benedict Father Romano. As in, ato po, namumukaan kasi gusto na Hermano Can Bulusan, Honorable Brother Aloy Manyares, sa gagawin po ng PTC members, KDC officers, ladies and gentlemen, just maraming aga po sa inyo. Good morning! Morning! Mas gusto talaga English. Welcome po din sa ato na third of ceremony at St. James the Greater Parish, and it is a momentous occasion as we transition from one leadership to another, and I am grateful for the opportunity to be part of this significant event. And on behalf of the Parish Pastoral Council, I would like to thank the Lord. Salamat po sa mga Diyos for sending us these two lovely and caring parish priests, Reverend Father Joel and Reverend Father Zoe. Truly, our experience is very much remarkable. Saksi kami sa kung paano po ninyo pinagayon, physical man, as in spiritual sa aking mga buhay. Personally, ang pamilya ko nagpapasalamat ko sa inyo dalawa because sa niyan po parang napili ko na mas naging closer ako sa pagtulog ko sa mahal ng Diyos. Kaya salamat tulad po. And I'd like to take this opportunity to express my sincere gratitude for their dedication and hard work as parish priest and parochial vicar. Their contributions have been invaluable, and we are truly appreciative of their leadership. Totoo na, ang inileader ni Father Joel is may pagkakaroon kasi ngayon si gagawin na conviction. Pag sinabi mali, mali. Pero yun ang pagkakaroon din sa mga katakot na parokya. And at the same time, I am pleased to welcome Reverend Father Ranel and Reverend Father Ace as our new parish priest and new parochial vicar. As they step into their new roles, and I have every confidence that they will continue to live with passion, integrity, and vision. And I look forward to witnessing the positive impact that both of them will have on our team and our organization as a whole. Let us continue to support and uplift each other as we embark on this new chapter together. However, Father Ranel and Father Ace, as a sign of respect, I would like to offer you this resignation letter from the PPC, and I'd like to read this. Dear Reverend Father Ranel Lucila, we, the undersigned members of the Parish Pastoral Council of St. James the Greater Parish, Luzon, Sorsogon, hereby submit our collective efforts of relinquish to the next set of officers of position on the Council, effective July 28, 2024. It is the hard but a clean sense of duty that we have this decision. As a Council, we have served the parish community with dedication, passion, and commitment. However, due to the fact that our position is co-terminus of the parish priest, we believe that it is the best interest of the parish and its mission for us to step down from our roles at this time. We are grateful for the opportunity to have served alongside with other and have contributed to the growth and development of St. James the Greater Parish. We will continue to support the parish in any way we can as members of the community. We trust that the parish will take the necessary steps to fill the vacancy created by our submission and to ensure
the continued success of the Parish Pastoral Council. Thank you for your understanding and support. Signed, respectfully yours, the BBC. And once again, welcome, Father, and thank you so much to our outgoing priest. Good afternoon. Actually, we would like to offer this token for our priest. We have Reverend Father Joel and Reverend Father Zoe. Thank you so much po sa hinatag niyo na dedikasyon as in leadership sa ato na parokya. Thank you so much. Pastor Christy at mga members ng ABC ang sa inyong oras, talento at sa recursos na tinao sa mahal na Diyos at sinasima. Big round of applause. Yaw na po sa signing and turnover of the documents. Iniimbitan po niya ito si Noli Alegria as PPC representative. Siling Salamat, Papa P. So, just maraming aga po sa ating tiro. Marutog na ako. Kung ating pa sa kaming ikat fiesta. Ngunyan, jadi na naman, para lang magkaroon. Mamoto talaga pag may nahalila. Urog na po, may unsing mayat ng pag-ibang. So, dapat namin 2.5 years na lang. Pero dahil mayat ang pag-ilibahan, medyo mamundo ang paghali. Pero kami po ng mga pali, European, bigyan ito, dawag wisdom, diri Arab, kung anytime, pwede man kami i-pull out sa Papa, pwede man ako i-ipat sa Karatawi, sa Bulog, Sulog, depende po sa iya. Masunod sa naman ako, pwede man sa Batanes, nakarating naman sa Makio, Taiwan sa China. Kaya, hindi po, tumiro po kung mapasalamat. Nanday ko magagawa. E noon sa tumang pali,
niyo na mahalin na si Father Joel and Father Joel. Sana rin nagkakabalitan yan, Joel. Nagkakaiba sana sa puro. The reason pa nababati mo ang mga parishioners na appreciated ang mga pati. Paupa po ang isip sa ganyan. Magian sa buod. Buod sa Bicol, pag-appreciated ang mga pati. Mayan ang pinahiling, mayan ang mga inhimo, mayan ang relasyon. Si padi ng mga parishioners. Nakita ko man personalmente ang kamayanan si Tuan Padi, si Father Joel and Father Joel. So, salamatunan po sa inyong dua, Father Joel, sa pag-hatag sa inyo na sa diri para sa mga parishioners ng St. James the Greater Parish. Pagkakaganda po ang Diyos. Salamat man po sa iyo sa pagpadala dito sa kanila. Pagka pinadala po dito ang pati na matituman ang pagpadala dito sa Kristo. Sinulita ang pagpadala ninyo sa pati na pinadala ng Obispo, mauman ang pagpadala ninyo sa Obispo. Maupuyan. Kaya nauba ako na mauba ang pati na na-assign din sa iyo. Bukod sabihin mo, pag mauba, pinadala niya, sinuportahan niya, diri-diriwa. Magayon ang relasyon. Kaya bukod sa PBC, hanggang sa kapilya, o sa mga KBC, pati ang mga staff sa kumpento, sa opisina, sana matulong po sa pagpadala, kasi pagsuporta niyo sa luwa na matalikod na padi. Palapakan natin ang asosasyon. Salamat naman po. Una si Father natin. Alam nito po, sabi nga sa Bagbo, buot niya naman maglingkod naman sa Amerika. Nakita naman ang panganaipo si mga tao naman. Imagine po, ang tulong parokya sa pusa na bukod sabihin, kulang talaga ang pali sa Amerika. No? Ang Amerika po niya is mission territory na. Taghanan ng mga pali ng mga Pilipino na dito na sa Amerika nagmi-mission. Kay kulang na ang pali. So, imagine mo ang pinabiyahe ng Father Rodel. So, sumunod na ka para makaduman siya sa bansa sa parokya na pinaglilingkudan niya. So, ang description man nga ni Father Rodel, no? Haling man naman sa Dodge City. Ang tulungan na parokya niya, no? Tulungan na. Tulungan na parokya, ang distansya po kan masunod na parokya, Legazpi. Ang ikatulong parokya, Naga. Iyong sa daan, harayo ang mga parokya. Pero, sa buksan ng pali, kita, duwa pali. Pero, kanyang paaraw po si Father Rodel. Presentar po niyan sa mga pali, sa General Assembly. Sabi ka mga kapalian, abong po nila mawawala si Father Rodel sa Diocese of Sorsogon. Kaya sabi ka mga pali, Bishop, pabalikod mo si Father Rodel. Buon ni makaupol pa, hindi sa diocese na kung kailangan ka mga Amerikano,
ang pali, sabi nila, kay Puma na naman siya, hindi. Kaya, pasensya naman nila din ha. Ang kuya padala sa kuya, ang kapalian, na gusto nila, kabuitira na sa Amerika. Makapagod pa hanggang mag-retire. Araw ko mo kaya kapadawak at mga pali. No? Sabi nga nila, sarapay ka, hindi, hanggang mamimamami na tayo. Yan po. Kaya, naumamang po ako kay Father Rene. Daw nga ni inamabot niya na tumana siya, magpa-incarnate, pero kan in-announce ko ang appointment hindi sa utusan, di po siya ng reklamo. Inakot niya kasi nag-ulit. Hindi. Yadag na sa iyo. So, palagpakan na po si Pastor Rene. Mauwian ang tunay na pati. Obedient sa obispo. Ang obedience po ng pati sa obispo, obedience po yan kay Kristo. Sa Diyos na nagtalagay sa kanya. Okay po. So, ma-observe po dito ang kadako na mga patawag po sa diocese. First time ninyo na experience na witness ka pa sa turnover. First time, ha? First time. So, mga buwan na rin. First time ninyo na may Kuya Sim, wala na naman si Kuya Sim dito sa Pulusan. First time na sa ato na pastoral visit, extensive. No? Hindi rin nag-report, pati mga kapilya, mayroon sin report, no? At mga commissions, may mga report, no? At dahil ka, inayos na po ang mga records. Binapartisipa po mo. Mauwini ang experiensya sa tunay na synodal church. Sabi sa tema ng synodality, participation. Binapartisipa ka mo. Pati po ang turnover, yan. Nagpapartisipa ka mo. Pati sa pastoral visit, kaupod ka mo. Yan ang experience sa synodality sa laro ng communion na ang inihimo ta intero ini sayo na misyon na inahatag ka sa ato na simbahan na maging mayag ng mga leader na maging maayos ang pamamahala. Kaya nga ni dapat na mayunitasin mga flaws, mga negative impacts sa audit. Pero sabi nga ni, i-anisot sa iyo na mga records. Pero may mga shortcomings naman. Ini, magkaroon na hiningon ka na opportunity to grow. Nakita magtalubo to become better servants of the parish. Better community. Na kita mag-improve lalo na sa masunod na administration. So, sabi nga rin Papa P, sa ato na Chancellor, hindi pang-isu. Kung may mga negative impacts, kundi opportunities for growth. Kaya magayon po mag-transition niya. No? Very smooth. Kung sa mga nakaaging panahon, di rin niyo na araman kung piraan ang pili ng magkwarta, di rin niyo na araman kung piraan ang inato. Di rin niyo aram kung ano ang mga pinili ng mga gamit sa parokya. Niyan, klaro. May mga documents
inventory ng may accountability to the last centavo. Pero kung ano Ma'am Amy, the last centavo, 0.94. So, may pati 94 cents sinabi sa iyo. Araw ninyo. Kaya, ang paglilipat po ng mga palitan, si Father Taghali, si Father Joel, at si Father Joel, no? Malinig ang sa indang konsyensya. Malinig ang sa indang pangarap. Di rin sila pwedeng hanapan ang mga parishioners. Hain na ini. Hain ini mga gamit na ini. Hain at kwarta. Dili. Kay witness ka mo na turnover. Tama po ano? Very smooth ang turnover. Ang ako iyan, kwentas class. Kwentas class. Kaya man, hinihimok na ito ng ang pag-ayos sila. Ako po, inapoy si Sang Papa bilang katiwala sa Diocese Consortium. Ang mga pali, inaapoy ko ng obispo bilang mga katiwala. Kan mga parokya, kita man, inaapoy ko nila kan Paris Priest bilang PBC, bilang KBC, bilang Finance Council, o mga heads ka ng different commissions bilang mga katiwala. Intero po kita katiwala, pati ang mga nasa konvento, mga katiwala po yan. Katiwala sa kusina, katiwala sa opisina, katiwala sa simenteryo. Intero kita katiwala. Pero, anong klaseng katiwala? Dapat mayan na katiwala. Good steward. Maulian ang bukasyon sabi ng mga leaders sa simbahan, maging good stewards. Ano po ang tanda si good steward? Una, good governance. Good governance. Mayan na pamamahala. Ang sayo na mayan na katiwala, mayan ang pamamahala. So, ngayon kita, mayan na sistema, ipapakakay na po. Mayan ang inaabutan, check and balance. Mayan ang mga programa, mayan ang mga paagi. Iyong sa transition, iyong sa pastoral visit, mga mayan hindi, hindi ka inaayos sa intero. Good governance. Ano ba? Pangalawa, ang mayan na katiwala, mayon si sense of accountability. Accountability. Ano ang accountability? May paninibagan. Pag ikaw pinagtitiwalaan, ika may paninibagan. Kaya, dapat responsable ka. Kaya niyan, ang hinihimo nato, tandain na inuutod ka ang paninibagan ka sa tao. Ako, inuutod ko ang paninibagan ko sa intero na diocese. Kaya nga po, yada ako permi sa intero ng mga transition o turnover. Duwang bulan kami bago sa June hanggang po sa August 7, last Paris na niyan after this, bakit na kami sa Pilar. Matapos na din. So, every turnover po, di rin ako nag-absent. Din po nita, accountable po ako bilang obispo. Intero na mga pastoral visit, yada ako. Din po nita, accountable.
kung mayroon si discrepancy, sabi ko sa mga parish priest, accountable ka sa gitman o kapula. Pero hindi wala kasing discrepancy. Nakago. Ang dili mayat na katiwala, nagtatag yan. May mga sikreto. Pero ang mayat na katiwala, transparent po, honest. Kaya nga kita, we present to you everything, pati ang results ng audit. Transparent po kita. Kaya kung dalas sentabo, binabanggit kita. Kung pira ka sa bangko, kung pira ang cash, yakos dyan, ingakot na ni Father Ramiro, nasa envelope, no? May pampakal na siya asin-asin, pag lipat niya sa kasubukan, no? May cash na siya, may mga bank accounts. Kaya kaya po kita, required na mag-report daily transactions, cash disbursement, monthly report, required na po yan. Hindi po para sa good stewardship, transparency. Itiro po na mga gamit sa parokya, may inventory hanggang sa huling ikot na tinidor, nakalista po yan. Yan po ang transparency, honesty. Pero po ang pang-apat, ang pinaka-importante. Ang bayad na katiwala, mayroon si pagkampo ng pagmansaki sa simbahan, sa ipinagkatiwala. Kaya, i-adison ang mga tandaan ninyo. Ipinapakit yan sa mga resulta si audit ng pastoral visit kung bayan nakatiwala ang sa ato ng mga bati. Dan sa mga feedback niyo, ang mga sinasabi ninyo sa mga meeting sa atong assembly, ang mga pag-appreciate si mga karahayan na inhimo si mga pali, mahuyan ang patunay na sila ang mahal na katiwala. Kaya, buot kong gamitin po ini parable of the talents. Parable of the talents. So, maya natin isabihan after accounting, sabi niya, good and faithful servant. Buto kong sabihin sa duwang padi na matalikod sa atubangan niyo, Father Joel, well done, good and faithful servants. Para kapag Nansa ato man po, pero kita man po, sabi ko nga ni, mga mayad ng mga stewards makita, mga katiwala makita. Kaya, kita man mas maging mayad sa padalos na paglilingkod sa ato na simbahan. Kaya, tuwa po ang gusto kong hagalan sa iyo sa pag-abot ni Father Manel ng si Father Ace. Una, please respect individual differences. Wala po ni pareho na pali. Dawagan po ang pali si Father Joel sa si Father Joel. Dawagan magkatulong ng pangalan kaya Joel. Magkaiba po yan. Tama? Iba-iba ang pali. Singkada sa iyo. Iba-iba ang mga administrative style or approach, management. Iba-iba ang pagtratar, how to deal with people, with the parishioners.
iba-iba ang how to conduct a meeting or sa iba po ang pastoral visions kan kada pari. Kaya please respect individual differences. Iba po duwan sa dati. Dili nato paghanapon si Father Joel nan si Father Joel kan Father Ranel nan si Father Ace. Kapag hinanap ta ang duwa na nakaagi mga padi sa duwang bagyong padi, we will be prostrated. Matulog sa daan buot ta. Pero kung irespeto ta ang individual differences, magiging mauuman ang satuyan pag-iba-iba. Ako? Yan. Yan po ang inaasahan ko sa inyo. Pantuwa, nakita ko ang suporta ninyo sa duwang pari. Diyan bago ang duwang pari. Ang hagat ko po, kung dinadapat nito si Father Joel at si Father Joel, ang hagat ko sa ito, dili pagbabaon pa nito, kundi mas pagbabaon pa nito ang bago si Father Ranel at si Father Ace. Mas. Kung insuportahan niyo si Father Joel si Father Joel, mas suportahan pa niyo si Father Ranel dan si Father Ace. Maupo yan ang tunay na naglilingkod. Dili na ko kontento sa dati. Dili na ko sabihin kung ano ang ihatag nato kay Father Joel at kay Father Joel, mauman ang ikatawhan. Dili. But we always aim for the better. We always aim for the greater. Maupo yan ang spirituality ni San Ignacio kan Loyola. The magis, the principle of the magis, the greater. Kaya, nawa man isa sa tuyang buhay, kung kita naglilingkod, yan, sa masunod, mayan pa ang paglingkod. Kung di ka mapangadjiho na, bukas, mas mapangadjih ka pa. Kung di ka maugay ng tao, ang goal mo, mas naging maugay. Kung di ka mapagpatawad, buwas, mas mapagpatawad ka. Kaya, kung kita nagpadawa, mas magpadawa. Kung kita nagsuporta, mas suportahan mo ang nasunod ng pari. Maupo? Okay? Pero so, yan po ang hagad ko sa inyo. Tangan inaman, bilang mga katiwala, hindi sa parokya, bilang mga leaders, maabot ang panahon, kita ang maatumbang sa mahal na Diyos. Lugod at mabatinta pagkatubag at Jesus. Sabihin man sa tuloy, well done, good and faithful servants. Salamat tulad po. I will